25 na susi na kapangyarihan ng mahiwagang Sator. Magandang araw po sa lahat, mga kapwa namin mag-aaral ng karunungang lihim. Sa ngayon po ay ibabahagi namin ang unang susi ng Sator. Ito po ang kapangyarihan kontra kaaway. Upang maalis ang galit sa iyo ng mga kaaway, upang ang masasamang banta ay hindi matuloy, at iba pang tulad nito ay usalin sa sarili ang orasyong ito ng paulit-ulit, hanggang sa makabisa or masaulo hanggang sa magkabisa. Kung ito ay masaulo na, ipanggitin ang orasyong ito ng 25 na beses na ang huling beses ay idugtong ang mga salitang walang kaaway ang makakalapit sa akin. Maganda po kung saulado nyo na po ito. Okay, narito po ang orasyon. Maging maingat po sa pagbigkas at maging maingat po sa pagsasaulado. Okay, narito po yung orasyon. Saokum, Edriel, Tresakam, Abrusen, Teinajat, Emoikez, Maitram. 5 na beses niyo po yung uusalin. At pagkatapos po ng 25 na beses niyo po uusalin yung Saokum, Edriel, Tresakam, Abrusen, Teinajat, Emoikez, Maitram, ay isunod niyo po yung mga katagang walang kaaway ang makakalapit sa akin. Kabisaduhin po at mag-iingat sa pag-uusal ng mga Latin. Narito naman po ang ikalawang susi ng mahiwagang Sator, kapangyarihan ng tagabulag. Kung magkakaroon ka ng kaaway at nais mong dumaan sa kanilang pook ng ligtas, isulat po ang mga orasyong ito sa ostya o sa malinis na papel ng pabilog at gupitin po ito ng pabilog. Yung ostya po, yun po yung ginagamit ng mga pare na binibigay para sa komunyon. Pwede rin po yung kung wala pong ostya, pwede rin po yung tissue paper. Kailangan po yung malinis. O kaya po malinis na papel. Isusulat nyo po ito ng gamit ang lapis. Kung wala naman po kayong lapis, gamit po ang pulang ballpen. Kailangan po big letters lahat at mag-iingat po sa pagsusulat ng mga orasyon at isusulat nyo po ito ng pabilog at gugupitin nyo rin po ito ng pabilog. Narito po ang orasyon. Amatam, Limotami, Limatam, Kontra, Bestam. Mag-iingat po sa pagsusulat ng mga Latin. Kailangan po ang pagsusulat po ay lahat malalaking letra or big letters. Kailangan po maging accurate po kayo sa pagsusulat ng mga orasyon. Be careful po. Ito po ay naisulat nyo na ng pabilog gamit ang lapis o kaya ng pulang ballpen. Gugupitin nyo rin po ito ng pabilog at saka nyo po lunukin. Gawin po ito ng may matinding paniniwala at buo ang loob. Narito po ang ikatlong susi ng mahiwagang Sator, ang kapangyarihan ng taguliwas. Upang ang kapangyarihang ito ay makamtan, kailangan sundin ang pamamarang ito. Kumuha po kayo ng 8 ostya, isulat po sa ostya gamit ang lapis o pulang ballpen. Dapat po ay bago at hindi pa nagagamit sa ibang bagay yung lapis at yung ballpen po. Isang salitang orasyon, bawat ostya po. Mag-iingat po sa pagsusulat. Palagi po namin pinapaalala ang pagsusulat po ng mga orasyon, kailangan po malalaking letters lahat. Tandaan po, isang salitang orasyon sa bawat isang ostya. Narito po ang orasyon. Tabori, Jurset, Liwasiwas, Kobletum, Doromarik, Elopasam, Mibutarit. Ang susi po ay Batoramat.
Mag-iingat po sa pagsusulat at kailangan po lahat po ng mga orasyon ay all caps or all capital letters po lahat. Narito po ang mga paraan kung paano po gawin. Ibabad niyo po ang isang ostya na sinulatan ng unang salita sa kalahating basong tubig at takpan. Gawin niyo po ito bago matulog. Gumising ka ng 4 a.m. Bigkasin sa isip ng paulit-ulit ang salitang ito hanggang 6 a.m. So, bale 2 oras po yun. Pagkatapos po ay inumin ang tubig na kasama ang ostya na sinulatan ng orasyon. Gagawin po ito ng walang patlang sa loob ng 8 araw. Sa ikalawa hanggang ikapitong araw, ay tigi-1 oras lamang po usalin ang mga orasyon mula 4 a.m. hanggang 5 ng umaga. Kung kinakailangan nyo na pong gamitin ang kapangyarihang ito, ay banggitin lamang po ang mga orasyon. Kung kabiglaan na naman po or sa mga pang-emergency na sitwasyon, ay susi na lamang ang babanggitin ng paulit-ulit. Yung susi na lamang po ang babanggitin. Number 4, ika-4 na susi ng mahiwagang Sator. Ito po ay ang kapangyarihan sa kabal. Sino man po ang nagnanais magangkin ng ganitong kaalaman, ay gawin po ang mga pamamaraang ito. Isulat po ang mga sumusunod na orasyon sa tissue paper o sa ostya o sa malinis na papel at ibabad po ito sa alak ng buong magdamag. Gawin po ito sa gabi at hayaang nakababad ng buong magdamag bago umalis ng bahay sa umaga. Uminom ng 3 lagok ng alak na ito at magkakaroon ka ng kabal sa loob ng 24 na oras. Ang mga orasyon po na isinulat nyo at inilagay nyo doon sa bote na may alak, hayaan nyo lamang pong nakababad hanggang sa maubos ang alak. Narito po ang orasyon. Omobatom, Madhustonat, Abramelam, Dagyurmat, Hidradel, Retomadom, Ebikalom. Narito naman po ang susi. Ang susi po ay Adramantam. Ito naman po yung number 5. Ika-5 susi ng mahiwagang Sator. Kapangyarihan po sa panggagamot. Isaulo po ang mga sumusunod na mga orasyon para po sa kapangyarihan sa panggagamot. Narito po ang orasyon. Rexicum, Matidrem, Adiosalim, Nitra Ekat, Osarim, Ajahat, Menostem. Ang susi po ay Makiratim. Kailangan pong maayos itong basahin, siguraduhin tamang pagbabasa o pag-uusal at tamang spelling. Kasama po ang mga tuldok kapag ito ay isinulat niyo po sa inyong mga libreta. Be careful po sa pagsusulat ng mga orasyon. Ibulong po ang orasyong ito sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit. Maaari din po itong isulat sa salonpas o kaya po sa papel at itapal po sa bahaging may karamdaman at lagyan po ng plaster para dumikit po sa balat na may sakit. Kung isusulat nyo naman po sa salonpas, kailangan po isulat po doon sa parteng madikit ng salonpas. At kailangan po big letters po lahat ang pagsusulat. Pag ibubulong nyo po ang Rexicum, Matidrem, Adiosalim, Nitra Ekat, Osarim, Ajahat, Menostem, Makiratim, 3 beses po sa isang basong tubig bago nyo po ipainom sa may sakit. Yun po yung kapangyarihan para sa panggagamot. Number 6. Ika-6 na susi ng mahiwagang Sator. Ito po ang kapangyarihan sa talino. Upang magkaroon ng bilis ng kaisipan na may matalas na memorya at maging matalino.
lumawak ang unawa at tumalas ang isipan, ay sundin ang mga sumusunod. Simulan po ito sa araw ng Huwebes ng gabi. Ibabad niyo po ang isang ostya na sinulatan ng unang salita sa kalahating basong tubig at takpan. Gawin po ito bago po matulog. Sa umaga po, bago mag-almusal, ay magdasal po kayo ng isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus. Hihinto po kayo doon sa hanggang sa ipinako sa krus. At isunod po ang mga katagang ito sa isip lamang po. Sa isip lamang po, huwag niyo pong babanggitin sa bibig. Sa isip lamang. Ama ko, ipagkaloob po ninyo sa akin ang poder at kapangyarihan ng santong pangungusap na ginagampanan ko ngayon. Pagkatapos po ay inumin ng tubig kasama ang orasyon. Gagawin po ito ng walang patlang sa loob po ng 7 araw. Kung kumukuha po kayo ng pagsusulit or naglulutas po ng mga problema, magdasal po kayo ng isang sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus at isunod niyo po yung mga orasyon ng susing ito at mangyayaring mas magiging madali ang mga pagsusulit at paglutas ng mga problema gamit ang mga orasyon para sa kapangyarihan sa talino. Narito po ang mga orasyon. Akalazahat, Ashalam, Kaizakam, Shaisom, Datedaza, Asehayaz. Ito po ang susi. Ziazliel. Yan po yung lahat ng unang parte ng 25 na susi ng Sator, ng hiwagang Sator. Ang una ang kapangyarihan kontra kaaway, pangalawa kapangyarihan tagabulag, kapangyarihan ng taguliwas, kapangyarihan sa kabal, kapangyarihan sa panggagamot, at saka po kapangyarihan sa talino. Yan pong 6 na po muna ang maibabahagi namin sa unang parte ng 25 na susi. Ulitin ko po yung mga orasyon para sa 6 na unang naibahagi namin para sa part 1. Kapangyarihan kontra kaaway, yun pong orasyon ng Saokom, Adriel, Kresakam, Abrusam, Dainajat, Emoykez, Maitram. Yan po ay uusalin nyo ng 25 na beses at idudugtong nyo po ang walang kaaway ang makakalapit sa akin. At yung pangalawa naman po, yung kapangyarihan ng tagabulag, ito po yung orasyon niya na amatam, limotami, limatam, kontra, bestam. Naibahagi na rin po kung ano po yung mga direction, kung paano niyo po gagawin. At yung pangatlo naman po, kapangyarihan ng taguliwas. Ang ito pong mga orasyon, taborim, jules at liwas-iwas, kubletom, duramarit, elopasam, butarit. Ang susi po niya ay batoramat. Okay po, yung ika-4 naman po, kapangyarihan sa kabal. Ito po yung orasyon, omobatom, maduston at abramelum, dagyurmat, idradel, retomadom, edikalom. At ang susi po ay adramantam. At ang ika-5 naman po, kapangyarihan sa panggagamot. Ito po yung orasyon niya, Rexicum, Matidrem, Adiosalim, Nitraekat, Usarim, Asyahat, Menostem. Ito po yung susi niya, Makiratim. At yung ika-6 naman po, para po sa kapangyarihan sa talino, ito po yung mga orasyon, Akalzahat, Ashalam, Kaizakam, Shaizom, Datedaza, Asehayaz. At ito po yung susi, Ziazliel. Pamilin, mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at mga orasyon na galing sa karunungang lihim ng Diyos at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa at gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito po ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan.
Huwag na huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga habilin na ito upang magkamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay, at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano daw tinanim, ay siya ring aanihin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim sa kalokohan, dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahamak kayo at ang mga mahal nyo sa buhay. Ang mga orasyon dito ay kanan at galing sa ating mahal na Diyos, kaya ito ay huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayo maninira ng ibang tao at maging matulungin sa kapwa. Ituro po ninyo ang mga kalang-aral na ito sa ibang tao na may mga mabubuting kalooban para maparami natin ang mga gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang lihim ng Diyos. Pagpalain po ang lahat. Maraming salamat po.